Magandang araw mga kaibigan. Ito na, nag-respond na po, nagsalita na ang kampo ng mga Duterte tungkol sa findings ng Quadcom sa pamamagitan ng announcement ni Congressman Acop na ang sentro ng kalakaran ng ipinagbabawal na gamot at mga krimen noong nakarang administrasyon ay walang iba kundi ang Pangulong Duterte. Okay. So, dito sa post ng GMA News, sabi nila, former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo on Saturday slammed the findings of the House Quad Committee probe into the previous administration war on drugs. Sabi ni Attorney Panelo, it's all political, it's all hearsay or both. It will not stand in court. Okay. So, ito, abogado si Congressman Acop, abogado si Attorney Panelo, abogado rin ng presidente. Sino sa kanila ang mas paniwalaan natin? Kasi sa ngayon, nasa court of public opinion pa lang tayo. Kasi ito, findings pa lang ng Quadcom. Hindi naman sila korte. Ayan, nag-imbestiga sila. So, may findings. Saan nila ibinase yung findings nila? Based sa kanilang mga resource persons or mga witnesses. So, sabi ni Attorney Panelo, it will not stand in court. Puros politika lang ito. Ang gusto lang nilang sirain ay si Pangulong Duterte at saka si VP Inday Sara. Yon ang pahayag ng kampo ng mga Duterte. So, bakit nasabi ni Attorney Panelo na it will not stand in court? Hindi niya ipiniliwanag, kaya lang yung statement ni Congressman Acop, yung findings namin, sabi niya, based sa mga testimonies na aming nag-gather, based sa mga witnesses. Sino yung mga witnesses nila? Okay, yung Jimmy Guban, dating intelligence officer ng Bureau of Customs, tanggal, serbisyo, kinasuhan, na-convict ng smuggling ng pinagbabawal na gamot. Yun. Sino pa? Yung Mark Taguba. Sino yung Mark Taguba? Customs fixer. Nakasuhan din. Then, bago lang na-convict ng korte, ganon din, convicted sa smuggling ng ipinagbabawal na droga. Sino pa? Colonel Eduardo Asierto. Na-dismiss nga police officer na ngayon may patong-patong na kaso, may warrant of arrest, nagtatago. I don't know kung saan nagtatago. So, yun, ang mga Kerwin Espinosa, ex-senator Leila de Lima, yun yung mga binanggit na mga testigo nila. So, kahit hindi ka abogado, pansinin mo itong credibility ng mga testigo ng Quadcom. Ayan, kaya nasabi ni Attorney Panelo na it will not stand in court. So, findings lang yon. Ang tanong, ang Quadcom magre-recommend sino ang mga sasampahan ng kaso. Ang siguradong masampahan ng kaso na medyo malakas ang ebidensya, itong si dating PCSO General Manager, yung Police Colonel Royena Garma at saka yung isang Police Colonel Leonardo ba yun? Yung Napolcom Commissioner. Yun, malakas ang ebidensya.
Bakit? Ang ebidensya, isang police colonel ang nagsabi, Colonel Santi ba yun? Very credible kasi. Sabi na nautusan kami na maghanap ng manggurgor kay retired General Barayuga, Police Brigadier General Barayuga. Yan ang malakas. Ganun ba? Kasi ang wala namang record na masama yung Police Colonel Santi. Sasabi lang siya yung kanyang may direct knowledge siya sa pangyayari, hindi yung sabi-sabi. So yun, makikita ko kakasuhan yun. Kakasuhan itong Garma at saka Leonardo. And to me, that's justice kasi kawawa naman yung pamilya ni Police Brigadier General Barayuga na ang napag-alaman ko matino ang kanyang serbisyo, wala siyang bad record nung nasa active service pa siya. So that's good, mapailan ng kaso. I don't know sino pa. Kailan ang tanong, isasama ba nila si PRRD na masampa ng kaso? Sabi ni Congressman Barbers, pag-aaralan pa daw nila. Kung tanungin mo naman kung si PRRD mismo magsalita, bring it on. Sampahan niyo ako ng kaso. Dahil daw sa mga pag-aamin ni PRRD na yung tungkol sa Davao Death Squad. Alam niyo naman yung style ni Pangulong Duterte na meron siyang aaminin na mamaya babalik ta rin na naman siya. Napaka-maro kung sa Bisaya. Kaya nako-confuse na siguro mga kongresista. Pwede ba siyang sampan ng kaso itong sinabi niya? Mamaya binawi na naman niya. Pinaglalaroan lang sila ni PRRD, dating piskal, abogado, dating presidente. So, bring it on. Sampahan ninyo ako ng kaso. Ano bang sabi ni PRRD? I will take full legal and moral responsibility on the war on drugs. Kung bibigyan pa ako ng pangalawang pagkakataon, gagawin ko pa rin yung ginawa ko. Dodoblehin ko pa ang aking effort. Yun, pinalakpakan siya sa Senado. Bawal pala yun, yung magpalakpak ka ng mga resource person. Hindi napigilan ng mga Senate employee yung pagbilib kay PRRD. Kaya pumalakpak. Ganun po. So, baseless. Politika lang yan. Bring it on. So, okay, so magbasa tayo sa mga comments. Yes, sabi ni Shena Kapoor. Yes. Butch Garcia. Quadcom is just like a kangaroo court. You can bring it in the judicial court. Siopaw Colon. What do you expect? Noraida Pigan. We all love Duterte forever and ever. Donski Lapis Bijik. Duterte solid. Arjo. It's not surprising and very obvious that from the very start, their agenda is to politicize the Dutertes and to destroy them at all cost. A.R. Tagal. Sabi niya, trial by publicity. Danilo Gamba. Duterte solid. A. Suarez. Absolutely. But that was really wrong move. So, ang daming. Jonard Padios. The Quadcom finding is a way to legalize drugs in the Philippines.
Jimmy Lau, convicted witnesses only in the Philippines. Yan ang sinasabi ko. Grabe ang mga testigo nila, mga convicts, o kaya may mga kaso. Anyway, bahala ng korte. Pag ipinail sa korte, court will decide. Ngayon, bahala ang publiko kasi nasa court of public opinion tayo. Siraan nila ng siraan ng mga Duterte, ang taong bayan, tayo na po ang huhusga kung ano ba talagang mga Duterte, nakatulong ba sila sa taong bayan, yung war on drugs, nakatulong ba o nakasama, tayo na pang bala, i-comment ninyo.